David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 276. Aalis na ang matandang iyon. Alam ni Guwen Tia na hindi rin niya mapigilan. Tumango rin si Ling Jianchuan, ngunit nang malagpasan niya si David, bumulong ito sa tainga ni David, Mr. Chen, pinakamahusay na huwag pumatay ng mga tao, kung hindi, hindi ito madaling hawakan. Bilang pinuno ng pamilyang Wei, hindi mapapanatili ni Wei Kunan ang alkalde ng Ling Jianchuan kung siya ay pinatay sa Horendel. Mayor Ling, huwag kang mag-alala, nasusukat ako. Tumango si David. Parehong umalis sina Guwen Tian at Ling Jianchuan, tumingin si Wei Kunan kay David na may kakaibang tingin, hindi niya makita kung paano nirerespeto ni na Ling Jianchuan at Guwen Tian ang isang ordinaryong binatang si David. Basura mo ang anak ko. Tumingin si Wei Kunan kay David at galit na sinabi. Tama, kung hindi ka humingi ng awa, bangkay na sana ang anak mo, scum, at sayang ang pagkain. Kalmadong tumingin si David kay Wei Kunan, walang kaunting pagbabago sa kanyang mga mata. Good boy, aminin mo na lang. Pagkatapos magsalita ni Wei Kunan, tumingin siya sa isang master ng pamilya Wei na nakasuot ng puting damit. Ang eksperto mula sa pamilya Wei ay agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Wei Kunan, at sinaktan si David ng isang suntok ng walang babala. Ang suntok na ito, na may tunog ng pagbasag ng hangin, ay napakabilis. Putok. Sa mahinang tunog, tumayo roon si David at hindi kumikibo, ngunit ang Panginoon ng pamilyang Wei ay biglang bumaril, lumipad, at bumagsak ng husto sa lupa, na dumura ng dugo. Sa oras na ito, si Wei Kunan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay malamig na ngumiti, lumalabas na ikaw ay isang tagapagsanay, hindi ka takataka na ikaw ay mayabang, ngunit ngayon, kahit na ikaw ay isang master, hahanapin ko ang hustisya para sa aking anak. Hinubad ni Wei Kunan ang kanyang Amerikana, inilantad ang kanyang malalakas na kalamnan. Ito ay upang gawin ito sa kanyang sarili. Dong dong dong. Biglang may nagmamadaling hakbang, at nakaramdam ng pagkagulat ang buong Regal Restaurant. Isang master ng pamilya Wei ang dumungaw sa bintana, pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon, at mabilis siyang lumapit kay Wei Kunan at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Sumimangot si Wei Kunan at pumunta sa bintana para tumingin sa labas. Nakita ko sa labas ng Regal Hotel, masikip, aabot sa 1,000 tao, at napapaligiran ang buong Regal Hotel. Ang mga taong ito ay pawang armado ng mga sandata. Hahaha, Wei Kunan, andito na ang mga tao ko, hindi mo ba sinasabi na hindi ako lokal na ahas? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung talagang binibilang ko. Mayroong libu-libong tao doon, at 10 lamang sa inyo ang muling magkakatawang tao bilang mga immortal. Huwag mong isipin na umalis ka. Alam ni Lin Chanho na ang kanyang sariling mga tao ay dumating, at biglang tumawa. Ang mukha ni Wei Kunan ay naging sobrang pangit, at tinitigan niya si Lin Chanho. Talagang hindi niya inaasahan na makakatawag si Lin Chanho ng libu-libong tao sa napakaikling panahon, na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi alam ni Wei Kunan ang tungkol sa pagsasanib ni Lin Chanho sa Chilonggang, kaya hindi niya inaasahan ang napakaraming tao sa ilalim ni Lin Chanho. Lin Chanho, hindi mo kailangang maging kampante. Maaari kong patayin ang lahat ng nasa silid bago ka sumugod, at kung mamatay ako sa Horendel, malalaman mo ang kahihinatnan. Sabi ni Wei Kunan na may malungkot na ekspresyon. Huwag mo akong takutin, hindi ako natatakot. Malaking bagay na baguhin ang buhay ko. Ako, ang murang buhay ni Lin Chanho, at ikaw ang buhay ni Wei Kunan, sulit ito. Sinundan ni Lin Chanho si Wei Kunan upang maglaro ng pipi, hindi man lang natatakot sa banta ni Wei Kunan. Sa pagkakataong ito, ang mukha ni Wei Kunan ay naging mas mahirap tingnan. Sige, ako, Wei Kunan, umamin ngayon? Hindi magbabago ang berdeng burol at dadaloy ang berdeng tubig, maghintay tayo. Ikinaway ni Wei Kunan ang kanyang kamay at nagplanong umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Direktang hamarang si Lin Chanho sa kanyang daan.
Lin Chanho, hayaan mo sila. Mahinang sabi ni David. Sinulyapan ni Lin Chanho si David, pagkatapos ay umalis sa daan at hinayaan si Wei Kunan na pangunahan ang mga tao palayo. Kung hindi dahil kay Ling Jianchuan, hindi magiging madali si David na i-dismiss si Wei Kunan. Kabanata 297. Master, umalis na lang tayo ng ganito, hindi ba natin ipaghihiganti ang young master? Paglabas ng Regal Hotel, isang subordinate ang nagtanong kay Wei Kunan. Siyempre gusto kong ipaghiganti ang paghihiganting ito, ngunit hindi alam ng batang ito kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, at napakaraming tao sa Horrendel para protektahan siya. Dahil hindi siya maaaring ilipat sa Horrendel, pagkatapos ay maghintay hanggang si Horrendel ay lumabas upang patayin siya, at manatili dito. Bantayan mo ako, basta iwan niya si Horrendel, ipaalam mo agad. Sabi ni Wei Kunan na may malungkot na ekspresyon. Naiintindihan. Ilang subordinate ang tumango. Tapos na ang usapin tungkol sa bali ng paa ni Wei Tao. Si Wei Kunan ay hindi pumunta sa Horrendel upang guluhin si David, at ang mga kapatid ni Ye Fengchun ay hindi rin pumunta sa Horrendel. Hindi ko alam kung hindi pa nila narinig ang balita ng pagkamatay ni Ye Fengchun, o kung wala talaga silang plano. Maghiganti kay Ye Fengchun. Ginamit ni David ang bakanteng oras na ito para pinuhin si Xiao Hoandan ng desperadong. Sa ilalim ng operasyon ni Ruben, patuloy ang pagtaas ng presyo ng Xiao Hoandan, at kulang ang supply. Sa gitna, pumunta si David sa Laming Sect upang tulungan ang anak na babae ng pari ng Dawis na masipsip ang malamig na hangin mula sa kanyang katawan. Nang makakita ng parami ang mga pondo sa kanyang kamay, naramdaman ni David na oras na upang pumunta sa Yuncheng upang tingnan. Baka makakita siya ng ilang bihirang panggamot na materyales mula kay Yuncheng. Dahil hindi siya pamilyar kay Yuncheng, nagpasya si David na payagan si Lin Chanho na sumama sa kanya. Una, mayroong isang tao sa paligid niya na madaling ipadala, at medyo pamilyar si Lin Chanho kay Yuncheng. Pagkatapos magpasyang pumunta sa Yuncheng, pumunta si David sa pamilya Su para magpaalam kina Sonia at Ruben. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay na ito sa Yuncheng ay magtatagal. Ano, pupunta ka ba sa Yuncheng? Pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Nang marinig ito ni Sonia, masayang sabi niya. Sa panahong ito, lumabas din si Sonia mula sa anino ng pagkidnap, at ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay lumago ng husto. Huwag kang magbabae, baka delikado pumunta sa Yuncheng. Alam ni David na hindi ito pababayaan ni Wei Kunan. Ang dahilan kung bakit walang paggalaw sa oras na ito ay naghihintay lamang ng pagkakataon. Wala akong pakialam, pupunta ako. Nagpout si Sonia at nagsimulang kumilos na parang spoiled brat kay David. Bahagyang ngumiti si Ruben at naglakad palayo. Hindi siya fit na panoorin ang dalawang binata na nag-aaway. Nang makita ang itsura ni Sonia, napangiti si David nang walang magawa, at tumango na lang siya bilang pagsang-ayon, ngunit sa pag-iisip tungkol sa kanilang dalawa, baka sa iisang kwarto sila matulog, baka kung ano pa ang gawin, medyo naramdaman ni David siya. Pinag-isipan ito. Excited, may nakakaawang ngiti sa labi. Tumingin si Sonia kay David na nakaupo at ngumisi, at ang ngiti ay napakalungkot. Humakbang siya at kumatok sa ulo ni David. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon, kahit na lumabas tayo, mag-isa pa rin tayo. Sa hotel. Isang kwarto, huwag mo akong pagsamantalahan. Sa tingin ko gusto mo akong pagsamantalahan. Gusto mo akong makasama ng kwarto, pero hindi ako natutuwa. Si David ay walang malasakit, at galit kay Sonia. Ikaw. Nagalit talaga si Sonia, papatayin kita. Nagsimulang mag-away ang dalawa, parang batang magkasintahan. Kinaumagahan, si Lin Chanho ang nagmaneho, si David at Sonia ay umupo sa likod na hanay at pumunta sa Yuncheng. This time sa Yuncheng, isasama kita para magsaya. Matagal na akong hindi nakakapunta sa Yuncheng. Masayang sinundan ni Sonia si David. Familiar ka ba kay Yuncheng? Nagulat si David kay Sonia.
Siyempre, matagal akong tumira sa Yuncheng noong bata pa ako. Taga Yuncheng ang tita ko. Madalas akong nakatira sa bahay ng tiyahin ko, pero ilang taon na akong hindi nakakapunta doon. Sabi ni Sonia, biglang naging lonely yung ekspresyon niya. Kabanata 278. Sa orihinal, ang pamilya ni Sonia ay may magandang relasyon sa pamilya ng kanyang tiyahin. Si Sonia ay nakatira sa Yuncheng mula noong siya ay bata pa, ngunit pagkamatay ng ina ni Sonia, mabagal ang paglipat ng pamilya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pamilya ni tita, at sa pinsan ko, kasal ba silang lahat. May bakas ng pag-aalala sa mga mata ni Sonia. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Yuncheng para makita ang pamilya ng tiyahin. Tumingin si David kay Sonia na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa mata ng iba, si Sonia ay anak ng pinakamayamang tao. Siguradong napakasaya niya sa pamumuhay ng walang pakialam na pagkain at pananamit. Ngunit si David lang ang nakakaintindi na talagang hinahanap-hanap ni Sonia ang pagmamahal ng pamilya sa kanyang puso. Wala siyang pagmamahal ng ina mula pa noong bata pa siya, at halos wala na siyang pagmamahal. Sila lang ni Ruben ang pumupunta dito. Pagkatapos nagmamadaling lumabas ang sasakyan sa Horrendale, dumiretso ito sa expressway. Sa oras na ito, sa likod ng kotse ni David, isang itim na sedan ang sumunod sa kanila mula sa Horrendale, at sabay na pumasok sa expressway. Si David at ang iba ay walang napansin na kakaiba, at walang nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga high-speed na kotse na dumarating at pupunta, at walang sino man ang magbibigay ng espesyal na pansin. Sa oras na ito, si Wei Kunan ay humihit-hit ng sigarilyo sa bahay ng kabisera ng probinsya na Wei, daan-daang kilometro ang layo, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang binti ni Wei Tao, gumastos siya ng maraming pera upang kumuha ng mga sikat na doktor, walang makakapagpagaling nito, kahit na ang mga dayuhang eksperto at scholar ay inanyayahan, ngunit wala pa ring paraan, ang buto ng binti ay durog, at walang paraan upang maiugnay ito. Maliban kung gumamit ng artificial na buto. Pero kahit artificial na buto, hindi na siya maglalakad gaya ng dati, at magiging Pyle pa rin siya. Ayokong maging Pyle. Sa kama, si Wei Tao ay umuungal ng desperadong. Sa oras na ito, tumingin siya sa kanyang mga binti, at nahulog siya sa galit. Sa tabi ng kama, isang babaeng nakasuot ng magagandang damit ang palihim na nagpunas ng kanyang mga luha. Pinalakas niya si Wei Tao habang umiiyak, "Xiao Tao, huwag kang mag-alala, tiyak na pagagalingin namin ang iyong binti." Ang babaeng ito ay ang ina ni Wei Tao na si Jiang Lanfeng. Ang pamilya ni Jiang ay isa ring sikat na pamilya sa kabisera ng probinsya. Nagbukas na ang mga martial arts hall sa buong kabisera ng probinsya. Narinig ko na ang ama ni Jiang Lanfeng ay isang mahusay na master, at ang kanyang lakas ay hindi maarak. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganap na kapangyarihan ang pamilya Wei sa kabisera ng probinsya, at walang nang-ahas na gambling sila. Ang kombinasyon ng pamilyang Jiang at ng pamilyang Wei ay nangangahulugan na walang maglalakas loob na guluhin ang dalawang pamilyang ito sa buong kabisera ng probinsya. Wei Kunan, isa kang fuking piraso ng Shi. T. Ganito ba ang anak mo, pero wala kang pakialam? Lumipas ang maraming araw, nasaan ang mamamatay tao? Saan yan? Pinagalitan ni Jiang Lanfeng si Wei Kunan na may takip ang ulo at mukha. Pulang-pula ang mukha ni Wei Kunan, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Huwag mo siyang tingnan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa labas, ngunit kapag siya ay umuwi, siya ay isang tigre na naging pusa. Ayaw niyang maging pusa. Medyo, kung may laban, talo lang siya. If you don't have the skills, you're just Shi. T. Hahayaan kong lumapit si Xiao Jia at dumiretso sa Horrendale para mahuli ang lalaking bumugbog sa kanyang anak. Tingnan mo ang walang kwentang tanga mo. Ang Xiao Jia sa bibig ni Jiang Lanfeng ay ang tiyuhin ni Wei Tao na si Jiang Wenji. Halos walang tao sa buong kabisera ng probinsya ang hindi nakakakilala sa taong ito.
Kilala siya bilang munting Panginoon ng kabisera ng probinsya. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Wei Kunan, at pagkatapos kumonekta ni Wei Kunan, agad siyang nagulat, "Guro, ang lalaking iyon na nagngangalang David ay umalis na sa lungsod, at ngayon ay nasa expressway siya patungo sa Yuncheng, at walang nangyari. Isa sa kotse maliban sa kanya. Tsaka nandoon sina Sonia at Lin Chanho." Nang marinig ito ni Wei Kunan, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mabuti naman, gawin na natin agad, patayin mo sila para sa akin, at sa huli, patay o buhay, kunin mo. Bumalik sila sa akin." Puno ng galit si Wei Kunan matapos siyang pag-alitan ng kanyang asawa kanina, at ngayon ay nailalabas na niya ang kanyang galit. Kabanata 299. Sa highway, maingat na nagmamaneho si Lin Chanho. Si David at Sonia ay nag-uusap at nagtatawanan sa likod, at hinayaan si Lin Chanho, na nagmamaneho, na kumain ng isang subo ng dog food. Sa sandaling ito, isang itim na kotse ang biglang nag-overtake sa kotse ni David at dumiretso sa harapan. Ang itim na kotse na ito ay biglang nagsimulang magpreno at bumagal. Nang makitang sasampalin na ni Lin Chanho ang sasakyan sa harapan niya, nagmamadali siyang humakbang ng preno. Ang mga gulong at ang lupa ay gumawa ng marahas na alitan, at ang amoy ng nasusunog na goma ay kumalat sa kotse. Huminto ang sasakyan, at biglang tumalikod si Lin Chanho, naghahanda na ay bypass ang sasakyan sa harap niya at ipagpatuloy ang pagmamaneho. Sa oras na ito, tila naramdaman ni Lin Chanho ang panganib. Ano? Dahil sa biglaang paghinto, tumagilid si Sonia at napasigaw. "Ginoo! Shen! Miss Su! Ikabit mo ang iyong mga seatbelt." Naging solemn na ang mukha ni Lin Chanho sa oras na ito. Nakita rin ni David na may mali, at ikinabit ang seatbelt para kay Sonia mismo. Pagkalampas ni Lin Chanho sa itim na sasakyan, bigla siyang bumilis at sumugod. At ang itim na sedan ay sumunod malapit sa likuran, na nakahabol sa kotseng minamaneho ni Lin Chanho. Boom! Pagkatapos ng malakas na putok, biglang tumalon ang sasakyan ni David, at nabutas ang buong hulihan. Buti na lang naka-seatbelt si Sonia, kung hindi ay lilipad na ito palabas. Tinapakan ni Lin Chanho ang accelerator hanggang sa ibaba, ang sasakyan ay gumawa ng malaking dagandong, at tumungo patungo sa Yuncheng. Ang hulihan ng sasakyan ay kinaladkad sa lupa, na nagdulot ng malalaking spark sa kalsada. Sundan mo sila, dapat mong bugbugin hanggang mamatay, kung hindi, hindi tayo mapapatawad ng amo. Sa co-pilot ng itim na sedan sa likod, umungal ang isang nakapatay na nasa katanghaliang gulang na lalaki. David, ito. Sino ang mga taong ito? Tanong ni Sonia na namumutlang mukha sa takot. Umiling si David, hindi niya alam kung sino iyon, pero sa hula, malamang sa pamilya Wei iyon. Maingat na tumingin si Lin Chanho sa kalsada, at may malamig na pawis sa kanyang noo. Sa bilis na iyon, kung may kaunting aksidente, ito ay isang pagbangga sa kotse. Lin Chanho, dahan-dahan lang sa kanto sa unahan, gusto kong makita kung sino ang mga taong ito. Ang mga mata ni David ay kumikislap na may intensyong pumatay. Mr. Chen, masyadong delikado ito. Napatingin si Lin Chanho kay David sa pamamagitan ng rearview mirror na may pagtataka. Nasa highway iyon, sa sobrang bilis, pagkababa ni David sa sasakyan, siguradong mahadjep siya ng sasakyan sa likuran niya. Sinasabi ko sa'yo dahan-dahan ka lang. Isang flash ng inis ang sumilay sa mga mata ni David. Si Lin Chanho ay hindi nang ahas na magsalita, at pinabagal ang takbo ng sasakyan sa kanto. Binuksan ni David ang pinto ng kotse, tinanggal ang kanyang seatbelt, at handa nang tumalon palabas ng kotse. Hinawakan ni Sonia si David, "David, kailangan mong bigyang pansin ang kaligtasan." Tumango si David, dirdiretsong lumabas ng kotse, at tumayo pagkatapos ng ilang gulong sa lupa. At si Lin Chanho ay hindi huminto, nagsimula lamang na bumagal, na nakatitig sa rearview mirror gamit ang isang pares ng mga mata.
Lumingon din si Sonia at tumingin kay David sa likurang bintana, magkadikit ang mga kamay, pawisan ang mga palad, nag-aalala kay David. Hindi nagtagal pagkababa ni David sa sasakyan ay mabilis na dumating ang itim na sasakyan. Kapag nakakita siya ng pedestrian sa highway, ang driver ay likas na gustong lumihis. Sa sobrang bilis, hindi niya makita kung sino iyon. Ngunit pagkatapos lamang ng itim na driver ng kotse ay magbigay ng bahagyang direksyon, ang anyo ni David ay biglang nawala. Pagkatapos ay sumulpot siya sa harap ng sasakyan, at sinuntok ang umaandar na sasakyan. Boom! Dahil sa napakalakas na impact, direktang lumipad ang sasakyan, at pagkatapos ng 2 lap sa langit, bumagsak ito ng husto sa lupa. Nasira ang sasakyan, ang 4 na tao sa kotse ay nakulong sa loob, at ang gasolina sa mailbox ay patuloy na tumagas sa lupa. Kabanata 300. Nang makita ang eksenang ito, ang nagulat na si Lin Chanho ay huminto sa sasakyan, at si Sonia ay lumaki rin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. May 4 na tao sa loob ng sasakyan. Sa oras na ito, tanging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa co-pilot ang humihinga pa at patuloy na humihingi ng tulong. Nakadikit ang mga paa niya sa upuan at hindi siya makagalaw. Sa pagtingin sa tuloy-tuloy na daloy ng gasolina, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay natakot. Lumapit si David sa middle-aged na lalaki at nagsindi ng sigarilyo. Nang makita ang eksenang ito, biglang nanlaki ang mga estudyante ng nasa katanghaliang gulang, puno ng takot ang mga mata, naunawaan niya ang kahulugan ng sigarilyo ni David. Patawarin mo ang iyong buhay, iligtas ang iyong buhay. Sinundan ng nasa katanghaliang gulang si David para humingi ng awa. Dahan daw ang yumuko si David at hindi pinansin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sino ang nagpadala sa iyo rito? Saglit na natigilan ang nasa katanghaliang gulang, may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata, hindi siya nang ahas na ipagkanulo si Wei Kunan, dahil ang kanyang pamilya ay nasa kabisera ng probinsya. Nang makitang nag-aalinlangan ang nasa katanghaliang gulang, hindi na nagsalita si David, sa halip ay tumayo na lang siya at umalis. Pagtingin sa likuran ni David, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lahat kami ay mula sa pamilyang Wei, hiniling sa amin ni Mr. Wei na gawin ito, at napilitan din akong tumulong, mangyaring bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Sigaw ng medyo may edad na si David. Tumigil si David, at walang ekspresyon sa mukha, dahil lahat ng iyon ay nasa kanyang inaasahan, at nahulaan na niya na si Wei Kunan ang may gawa nito. Matapos ang ilang segundong paghinto, muling naglakad si David pasulong, ibinato ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Ang nasusunog na upos ng sigarilyo ay tumama sa panggatong sa lupa, at isang nagngangalit na apoy sa isang iglap. Dumating ang matinis na dagandong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ito ay lubhang nakakatakot. Pinakinggan ni David ang matinis na dagandong, walang bahid ng kaguluhan sa kanyang puso. Ngayon ay unti-unti na siyang naging uhaw sa dugo, at alam niyang ang kabaitan sa kaaway ay kalupitan sa kanyang sarili. Boom! Sa isang marahas na pagsabog, ang kotse ay agad na nabasag sa mga piraso, at ilang mga pumatay na ipinadala ng pamilya Wei ay naiwan na walang buto. Magmaneho. Pumasok si David sa kotse at mahinang sinabi kay Lin Chanho. Pinaandar ni Lin Chanho ang sasakyan at tinungo ang Yuncheng dito, habang si Sonia ay nakatitig kay David na may kaunting takot sa kanyang mukha. Sa oras na ito, inalis na ni David ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Nang makitang nakatitig sa kanya si Sonia, bahagyang ngumiti, may bulaklak ako sa mukha. Tignan mo ako ng ganyan. David, ikaw. May nataman ka lang ba, paano ka nakatutok sa lumilipad na sasakyan? Bagamat alam ni Sonia na may ilang kakayahan si David, medyo lampas sa kanyang katalinuhan ang pagsuntok sa isang lumilipad na kotse ng isang suntok. Dam, napakatapang namin ng asawa mo. Kapag ikinasal tayo, malalaman mo. Ngumiti si David kay Sonia. Namula si Sonia at pinandilatan si David, walang hiya, sinong nagsabing pinakasalan kita?
Makalipas ang ilang oras, pumasok na ang sasakyan sa Yuncheng. Pagpasok ko pa lang sa Yuncheng, naamoy ko na ang malakas na amoy ng mga halamang gamot. Maraming mga damong nakasabit sa magkabilang gilid ng kalsada. Siguro sanay na ang mga tao sa paligid, at walang reaksyon. Tinakpe ni Sonia ang kanyang ilong. Anong klaseng amoy ito, talagang hindi ka nais-nais. Yung amoy ng drying herbs. Kung mabango ka, mas lumalakas ang katawan mo. Paliwanag ni David, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na talagang karapat-dapat si Yuncheng sa reputasyon nito, at karapat-dapat ito sa pangalan nito bilang isang kapital ng gamot. Sa Yuncheng, halos lahat ng sambahayan ay nagtatanim ng mga panggamot na materyales, at ito ay malapit sa Taihang Mountains, kaya may mga batch ng medicinal herb collectors na pumupunta sa kabundukan upang mangolekta ng mga halamang gamot sa buong araw para mabuhay. Gaano man kabihira ang medicinal materials, basta may pera, walang hindi mabibili sa Yuncheng. Ang mga tradisyonal na tindahan ng gamot sa magkabilang gilid ng mga kalye ng Yuncheng ay magkatabi, at halos bawat isa sa kanila ay may kayamanan ng tindahan ng bayan. Lin Chanho, humanap ka muna ng repair shop at ayusin mo na lang ang sasakyan, masyadong halata sa daan. Nahulog ang rear bumper ng sasakyan at kinaladkad sa lupa. Pakiramdam ni David ay masyadong kapansin-pansin ito, kaya binalak niyang ayusin ito bago umalis. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.